Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung fishing expedition narrative mga kababayan ng mga DDS, supalpal na po sa sa Supreme Court. Wala na ngarang, binasura na po yung petition filed ng mga abogado ni Sara Duterte. Kaya nag-iiyakan sila ngayon. Wala nang harang sa tuloy-tuloy na impeachment trial po ni Sara Duterte. So ang pagbasura mga kababayan sa Supreme Court ng naging petisyon laban sa sa House of Representatives, impeachment proceedings ay formal na nagwawasak po sa gasgas na narrative nitong mga DDS na fishing expedition at mini trial lamang yung naging investigasyon po. So ang bawat pag-iwas, pagtatago sa mga technicalities po at ang pagtangging humarap ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa hindi na simpleng depensa. Ito ay malinaw na indikasyon ng na guilty at lantarang pag-atake sa kanyang sariling integridad bilang pangalawang pinakang mataas na pinuno ng ating bansa. Kasi po, ang tunay na leader na may malinis na kamay ay dapat wini-welcome po ang scrutiny. A compromised public official weaponizes legal delay tactics to evade accountability. Yan ang reality niyan mga kababayan. So, dito tayo sa naging decision ng Supreme Court. Sa supalpal sa Korte Suprema, nasupalpal sila mga kababayan sa Korte Suprema nang ibasura ng Supreme Court in bank ang iwalay na mga petisyon ni Sara Duterte at ang kanyang mga abogado na humihiling sana na ideklarang illegal at ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanya. You see? So, uli na po sa balita si Sara. Diniklara ng Supreme Court na moot in academic o wala nang saysay. Mga kababayan, dinesisyonan ang hiling niya dahil tapos na ang trabaho ng Kamara. At nailipat na ang mga articles of impeachment sa Senado kung saan kasalukuyan ng tumatakbo ang impeachment trial mga kababayan. Sabistado na yung delay tactics nila. Sa simpleng salita mga kababayan, kung wala kang tinatago, bakit lahat ng proseso ay gusto niyang harangin? Ang malinis mga kababayan ang konsensya, gustong matapos agad ang investigasyon para malinis yung kanyang pangalan. Ganyan ang natura. Ang may mga tinatago naman, panay ang iwas sa paghaharap mga kababayan sa impeachment trial. So, yun. Wala na pong natatakot ngayon sa Davao style. Dati kapag Duterte ang nagbanta o nagalit, natatakot ang mga opisyal. Ngayon kahit mag-amok, magdrama, o magbanta pa si Sara mga kababayan sa media, tuloy pa rin ang paglilitis sa Senado. Gising na mga kababayan ngayon ang mga institusyon at hindi na uubra yung mga intimidation, yung mga pananakot. Supalpal na rin mga kababayan ang iyak politika. Sabi ng mga DDS politika at saka harassment lang daw ito o pangingisda lang ng butas ang kaso mga kababayan. Pero dahil tinapon ng Supreme Court ang reklamo nila, napatunayan na hindi pwedeng gawing proteksyon ni Sara Duterte ang Korte Suprema para takasan ang kanyang pananagutan sa ating bayan. Ngayon, ano yung batayan sa batas? Respeto po sa jurisdiction. Yon ang batayan. Ayon sa konstitusyon, ang Senado ang may sulong kapangyarihan na maglitis po ng impeachment. Dahil nag-convene na mga kababayan yung Senado bilang impeachment court, nire-respeto ngayon ng Supreme Court ang batas at hindi sila nakialam sa kapangyarihan ng legislatura. Okay po? So yun ang nangyari.
Refusal to face trial indicates guilt, mga kababayan. Sa kultura ng batas, ang patuloy na pag-iwas na sagutin ang mga akusasyon gaya ng pagtakbo sa Supreme Court para magpa-TRO o hindi pagpapakita ng personal sa impeachment ay nagbibigay ng impresyon na mahina ang iyong depensa at umiiwas sa pananagutan. May time pa, mga kababayan, si Sara, mas may time pa na bumisita kay Jinggoy, kay Marcoleta doon sa Payatas kaysa sa pumunta sa Senado. At nang pumunta siya, mga kababayan, sa Senado noong una, hindi man siya umarap, nagpa-presscon, pero ang sinabi niya, isang linya lang ng invectus. Plagiarism pa, mga kababayan, yung ginawa ni Sara Duterte. Sinayang lang yung oras ng mga mamamahayag. Walang special treatment po dito. Nilinaw ng mga justices ng Supreme Court na bagamat may kapangyarihan ng Supreme Court na magdesisyon sa mga tapos na usapin sa ngalan ng bayan, walang anumang exceptional circumstance sa kaso ni Sara Duterte para bigyan siya ng pabor. Yan, mga kababayan, yung naging laman ng desisyon. So, jurisprudence on public trust ang nangyari. Ang integridad, mga kababayan, ng isang pampublikong opisyal nakasalalay sa prinsipyo ng public office is a public trust kasi. Sa ilalim kasi, mga kababayan, ng batas at ng rules ng korte, ang hindi pagbibigay ng direktang sagot o ang pagtangging dumaan sa cross-examination under oath, nagpapahina sa moral at saka sa legal credibility ng isang akusado. Sa pagtakbo pa sa Korte Suprema upang arangin ang Kamara, nabigo ang kampo ni Sara Duterte patunayan na mayroong nangyaring grave abuse of discretion. So ang hatol ng kataas-taasang hukuman ay patunay ng constitutional na mekanismo, mga kababayan, ng pananagutan ay hindi pwedeng ipasubali sa personal na kapritsyo ng sino mang opisyal. So wasak na wasak ngayon yung naratibo nila. Wasak ang DDS narrative. Sabi ng kampo niya, fishing expedition daw. Pangingisda lang ng ebidensya ang ginagawa po ng Kamara. Sa logic, mga kababayan, ng Supreme Court, kung walang sapat na ebidensyang nakita ang Kamara, hindi ito may akyat sa Senado. Ibig sabihin, hindi ito chismis, kundi totoong usapin na may matibay po, mga kababayan, na basihan. Pera ng bayan, yung nakataya dito, mga kababayan. So kung talagang nagamit sa tama yung milyon-milyon na confidential funds na kini-question ng Commission on Audit, wala talagang bilyones na tagong yaman. Napakadaling magpakita po ng resibo o dumaan sa regular na audit. Tama po? So ang dahilan kung bakit panay ang black at iwas ng kampo ni Sara Duterte ay dahil wala silang may pakitang maayos na paliwanag. Yan ang katotohanan. Kaya hirap na hirap yung defense team ni Sara. Kaya ang nangyayari, mga kababayan, patuloy na tumatayo, hindi na bilang senator judges yung mga kaalyado niya sa Senado, kundi defense senators na po ni Sara Duterte. Yun ang nakakalungkot dito. So ang katapusan nito, ang katapusan ng invincibility ay nakikita na natin ngayon. Akala ng kampo ni Sara, hindi sila matitinag ng batas dahil sa kanilang apelyido at saka sa kanilang impluensya, mga kababayan. So nandito ang isang leader na malinis at walang itinatago, mga kababayan, ay hindi nangangailangan ng sandatahang mga abogado para lamang takasan ang pagtatanong ng bayan. So ang konklusyon sa bawat pagdadahilan, pag-iwas sa investigasyon, mga kababayan, at pagharang sa mga legal na paglilitis ay simple. May matinding kinatatakutan si Sara Duterte na mabunyag.
So ang malinis, ang konsensya mga kababayan, matapang na humaharap. Pero ang may kasalanan, panay ang iwas at takas, yan ang natural. Ang natura sa isang sitwasyon mga kababayan. Panay ang iwas at takas. Ngayong silyado na po ng Korte Suprema, basag na ang kwentong fishing expedition at huli sa akto, mga kababayan, ang takot ni Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago namin. Ito pala po yung aming binibentang Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pananakit na mga kalamnan, mga joint pains, mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po yan sa mga cancer patients. At saka para sa mga gusto ng healthy choco barley drinks, I am Amazing Choco Barley po. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. I am Eileen Closet po, mga kababayan. Nakabase siya sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.